And personally, safe space ko talaga yung mga diaries and journals ko kasi kapag alam kong medyo mabigat na yung nararamdaman ko mentally tsaka emotionally, talagang nagsusulat na ako kasi iba kasi yung nabibigay ng halimbawa yung talagang bombard ka na talaga ng mga iniisip mo, di ba? Kapag nagsulat ka kasi parang doon natatransfer sa papel yung mga emotions na negative and yung mga talagang strong emotions mo towards everything under the sun. So, ayun. So, kung gusto niyo din ng ng diary and journal or mag-start kayo ng journals this 2024, pwede pa kayong humabol na mag-try. So, check it out on my yellow basket. So, ito siya. Ito yung sample niya. Diba? Sobrang aesthetic. So, just wanna shout out my ate na nagbigay nito. Thank you so much. It means a lot to me na alam ng tao na mahalaga sa'yo yung mga bagay na gusto mo or mahalaga rin sa'yo. So, ayan, sobrang aesthetic niya kasi nakakakalma yung yung papel, diba? Pag tinititigan mo pa lang, ay nabibigyan ka na ng ng solace. Ang lalim. So, ayan, ganyan yung mga sample niya. Pero, may mga nasulat ko. Ayan, yan. Medyo layuan ko na lang siguro. So, ayan. Yun pa lang yung mga nasulat ko. Kasi may isa pa akong journal na notebook lang naman siya. Dalawa yun. So, meron pa doon. Minsan kapag yun yung nabunot ko, or I mean, napulot ko, nakuha ko doon sa kwarto ko, doon ako nagsusulat. Pero mas prefer ko na nagsusulat dito kasi wala siyang lines. Aside sa wala siyang lines, diba? Kung saan mapunta yung yung handwriting mo, is okay lang, no? So, ayun, kung gusto mo ng safe space din na hindi mo na kailangan ng tao na makikinig sa'yo, diba? It's between you, God, paper, and your ball pen. So, yan. Please do check this out on my yellow basket. May iba-ibang design dyan. May iba-ibang size. So, for an affordable price, diba? Alam kong magiging life-changing yung pagsusulat, pagjo-journal, and pagda-diary mo. And see you in the next one.